Isabella Ana, POV. Hindi ko na mapigilan ang luha ko. Wala naman akong ginagawa na masama. I slowly look into his face while my tears leaked down to my cheek. When I saw his face, his wearing his smirk turned to a chuckled. You're a lady, but you look like a kid while crying. He teased me. Totoo ba to? Hindi siya sa akin galit. He's smiling at me. At nagawa niya pa akong halikan na ikinaingay nila Vic. He grabbed my hands. That's make me closer to him. That's make my heart beat so fast. Parang may nagkakarera sa puso ko. Kanina natatakot ako na baka magalit siya. Ngayon naman natatakot ako sa kanya, sa maaari niyang gawin sa akin. I make you cry. I'm sorry. Nakatingin lang ako sa kanya. Kanina lang ang cold niya sa akin. Bakit parang ang saya niya na umiyak ako? Huminga ako ng malalim at pinahid ko ang luha ko. I'm happy na hindi siya galit. Ayoko kasi na nagagalit siya sa akin. He wiped my tears using his thumb. Shh, don't cry, he whispered. That's why I smell his warm breath. Ang bago pero bakit parang iba? Nagpalit ba siya ng mouthwash? Nalaki ang mata ko nang nakawan niya ako ng halik sa labi. Yee! Hay, hustisya sa single. Nandidilim ang paningin ko. Ay nako, aping-api na ako dito. Ingay nila Vic. Tuwang-tuwa ang mga loko. Why are you still there? Naiinis na tanong ni Andrew sa mga pinsan niya. Galit na naman. Ang baboy! Bulong ni Van. Kumamot pa si Van sa ulo habang papalabas na sila sa rooftop. Who's big? Ikaw! Sabay-sabay na lumingon sa amin at tinuro si Andrew. Ang gwapo ko namang baboy. Is that you, Von? The one and only. Tumakbo si Vic papalapit kay Andrew at niyakap. Nakangiti si Lavin at nag-appear pa nga sila. Ang saya nila is unexplainable. Anong meron? Tinutulak ni Andrew si Vic pero hindi bumibitaw sa kanya. Nababading ka na ba, Vic? Baliw ka ba, Andrew? Hindi na naituloy ang sasabihin ni Andrew nang tumakbo ang tatlo at dinagalan sila. Dahilan para mapatras na lang ako at napatakip sa bibig sa gulat dahil sa pinagagagawa nila. Bago pa bumagsak si Lavin kay Andrew, gumulong si Vic at Andrew na magkayakap dahilan para si Vic ang nasa ilalim nang makapatong sila Van, Ven at Vin. Hindi ko akalain na ganito sila kabaliw. Natatawa ko sa itsura nila. Parang baliw na may pagkaisip bata ba? Si Vic nasa ilalim, nakapatong si Andrew kay Vic. Sunod si Ven at Ven. Nasa pinakaibabaw si Van. Kawawang Vic. Aray, bakit ako hindi nagalan nyo? Nabalian nata ako eh. Ay, hindi ako makakascore mamaya kay Ana. Sigaw ni Vic. Tumawa silang apat maliban kay Vic. Alis, Hais, you all are so wait. Napakabibigat nyo. Makapagreklamo ka naman, akala mo ikaw nasa ilalim ng apat na tambuhala. Ano ba kasing ginagawa mo sa ilalim? Oo nga, si Von kaya yung nasa ilalim. Paano naging ikaw? Nakita ko kasi kayong tumakbo. Akala ko nung gagawin nyo kaya gumulong ako. Sakto naman ang pagdagan nyo. Si Vic na nasa ilalim. Quits na tayo, Vic. Sabi ni Andrew. Hi, Vic. You make my shirt messy. Para kayong mga bata. Belle, baby. Nandiyan ka pala. Tumawa si Vic. Tumayo na siya at nag-stretch na katawan. So akala nila wala ako rito? Ang kukulit niyo pala kapag kayo lang tapos pag nasa harap ko kayo o nang marami, nakakatakot kayo. Natatakot ka pala sa amin? Akala ko hindi eh. Kung ganun, takot ka sa amin? Tanong ni Vic. Yes, but not really. Yo, bayad! Sabi ni Vin kay Vic at minisahi pa ang balikat nito. Van, may utang ka pa sa akin ha. Talaga ngayon pa sila nagsingilan ng utang. Bell baby naman eh. Panalo na ako, tinalo mo pa. Kumamot si Vic sa ulo habang nagbibigay ng 20 pesos kay Ven. Pinagpustahan nila ako. Oh, bayad na ako ah. Yung mukha ng dalawa parang nawala ng milyong-milyong pera sa haba ng nguso nila. Si Vin at Ven, sobrang pagkangiti para bang nanalo sa loto. Thanks Belle, you're the best, sabi ni Vin. Para saan ba? Ay, ang slow mo naman, pinagpustahan ka nila. Ano?
Ako pinagpustahan? Mukha ba akong laruan? They are argue about you. If you're scared or not to us. Van and Vic is on the side that you're not scared. And Van and Vin is on the side that you're scared on us. Glad to know you're scared at me. Don't think about me so much. Ang yabang mo. Salamat. I smell his breath. Iba yung amoy ng hininga niya. Not a bad breath. It's kind of something he eat or his mouthwash. Napatingin ako sa mesa and I saw a box of cigarettes and have a lighter at the top of it. Now I know. He's using it again. Akala ko hindi na siya naninigarilyo. He's just drinking alcohol. Andrew, you smell bad. I mean, smell smoke. Inalis ko ang kamay niya sa waist ko and I walked towards the table. But someone kicked the table. That's make the box of cigarettes throw away. Tiningnan ko kung sino yung sumipa. It's Vic. Itatago pa sa akin eh. Nakita ko na nga. Sorry, Belle. Kukunin ko lang tong iPad ko. I didn't answer and I looked around to find the box of cigarettes. Hindi naman ako bulag eh. It's just one stick. But still you smoke. Sorry. Naninigarilyo ka kahit itanggi mo pa. I know your scent. Your mouthwash flavor. Akala ko nagpalit ka ng brand, but I was wrong. Cause I saw a box of cigarettes. But one of your cousin kicked it. I'm not blind. I saw it. Don't talk so long. Sorry, okay? Isa lang yun. I told you. I'm not. But it was my stress reliever, so my bad. Wait me here. He ordered me then. He walked towards the door beside the door, way up the rooftop. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Ang tagal niya. Nasaan kaya pumunta ang Andrew na yun? Is that his way to avoid me? Bahala siya. Kung hindi na siya lalabas, edi babalik na ako sa room. Wala naman akong gagawin rito eh. Kinuha ko ng bag ko at naglakad na ako papunta sa door ng rooftop. Bababa na ako. I'm about to step in the first stair when someone hugged me from the back. Where do you think you're going? I told you to stay. And wait me here. Didn't I? Ano bang ginawa mo ha? Ang tagal mo naman kasi. Nagwash lang ako. Sorry kung natagalan ako. So, let's go. Nagugutom na ako. Let's go? Ice cream? Ang bilis niya kumakain kasi gutom na raw siya. Baliw lang eh. Kaya hindi na ako nagtaka nang masamid siya. Hey! He snapped his fingers. Ha? Sabi ko, gusto mo ng ice cream? Nilalaro niya ang daliri ko. Sige. Basta ube flavor ah. O ba, tara. Saan tayo pupunta? Kukuha ng ice cream. It's Von. Kinausap ba naman yung pintuan? Ito yung door na pinasukan niya kanina and to my surprise, the door opened. May buhay na rin tong pinto. Nako. Let's go. It's look like a house. Condo? Panglalaki siya yung style and design niya. It's a Mali type. From the color of the wall and the things here, it's black and white. Expensive ang mga gamit. Sa left side, mini living room. Sa right side, mini bar. At puno ng mga alak sa likod nun. May kitchen. May dining table sa likod ng sofa, sa living room. At may hagdan pataas. I'm sure it's a room upstairs. Parang bahay na talaga to. Pwede pala sa school? Nandito ka nga sa tabi ko pero parang ang layo-layo na iniisip mo. Sorry. Imagine may bahay ka sa school? This is not a house. It's our private room. Ano yun? Sit there, kukuha ko ng ice cream. Naamoy ko ang iba't ibang alak. Ayoko ng amoy ng mga yun. Pumunta siya sa likod ng minibar at dahil hindi ko abot ang stool kasi hanggang bewang ko lang ang taas. Sila na matangkad. Punta ako sa sofa. Dito na nga lang ako, sa black sofa. Napansin ko yung display na frame sa tabi ng flat screen TV. Lumapit ako at kinuha ko ang frame at nakita kong silang lima ito. Yung ginawa nila kanina, ganitong ganito. Yung nga lang si Andrew ang nasa pinakailalim. Si Vic yung nasa pinakataas. Lahat sila nakalagay sa mukha ang kamay. Yung parang nakatukod. Ang cute. May 5 pang iba. Yun ay picture nila isa-isa kada frame. They look so handsome and cool. Napansin ko na may nakataob na frame. Bakit kaya nakataob to? Siguro natumba? Kukunin ko na nang magulat ako sa boses na narinig ko. Finish inspect the whole Gregorius? I heard he said. That's make me look back. I saw him holding a 2 cup of ice cream. It's a ube flavor and a chocolate one. Ang cute nyo. Ang kukulit nyo pala pero
Bakit ikaw masyado ka mainitin? You know what? This is the first time I bring woman here. You're the very first who saw this. Humarap siya sa akin tapos kumuha siya ng tissue. And he wiped the corner of my lips. Messy eater. Salamat. Marami akong gusto malaman. Tiningnan ko siya. He's so serious. Ano naman yun? Like, anong meron sa inyo ni Ramos? So, he's talking about Lincoln? Wala. I mean, we're friends. Bakit mo natanong? Don't you see someone? Do you think it's right to have a friend like him? Huh? You're a woman. And not just woman. You're my wife. I hate seeing you with any guy. Stay away from him. I want you to know that I don't want to share what's mine. So tell me, do you like him too? Andrew, hindi. Ano bang pinagsasabi mo? Siyempre hindi. I know my limitations. And I know what I am now. So don't you think like that? I'm not one of the, woman that is cheater. Good to hear. I want you to know that whatever happened and anything, you will know. That make our relationships ruin. You must confront me. Talk to me. Let me explain and believe me just like how I believe on you. You know that I lied on you last time. At hindi magandang kinalabasan. I don't want to happen it again. I promise to myself that I never lie to you again. Trust me, okay? Whatever happened, believe me. And please do trust me. Bakit niyo ba sinasabi to? Paniniwalaan at paniniwalaan ko siya dahil asawa ko siya. At malaki ang tiwala ko sa kanya. Bagay na ibinigay ko sa kanya ng buong buo. I trust you a lot. And I always believe on you. And tinakpan ko ang bibig ko. And what? And I confront you. Palusot ko. Oh, that's good. Binuksan niya ang TV at nanood siya ng basketball. Hindi ako mahilig siyan kaya tinoon ko na lang sa ice cream yung attention ko. Wala nang laman. Inikot ko ang spoon sa loob ng ice cream cup. Wala na talaga. Tumingin ako sa kanya. Marami pang laman ang ice cream niya. Gusto ko pa kahit di na ang favorite flavor ko. Andrew, pahingi ah. Sabi ko sabay agaw sa kanya ng ice cream niya. Okay na to kahit hindi ko favorite flavor. Basta ice cream. Masarap rin naman. Bakit ganito to? Tiningnan ko yung ice cream. Chocolate flavor. Bakit may cookies? Bakit may cookies? Nilagyan ko. Parang bata lang. In fairness, masarap na. Okay na. Pwede nang pagtiyagaan. Sumandal ako sa sofa at ang kamay niya nakapatong sa sofa. So parang nakakbay siya sa akin. Kukuha siya ng ice cream sa cup na hawak ko. Ubus na? Grabe, ang tako mo naman. Naubos mo yun. Nakadalawang subo pa lang ako ah. Akala ko kasi ayaw mo na. Hindi ka na kumukuha eh. Humingi ka lang tapos sinubos mo na. I'm craving. Ang sarap ng sayo. Feeling ko magiging favorite ko na rin to. Naglilihi ka ba? Wala pang hang... Shucks. Sira ulo. Ano kang yung mga iniisip mo? Ako? Sira ulo? Hindi ah. Ang gwapo ko naman. Wala nga akong ginagawa sa iyo ah. Gwapo ka? Talaga? San banda? Look at me. You're in a handsome place. My eyes, my pointed nose, my kissable lips. Want to touch yours? Tinulak ko siya papalayo sa akin at dali-dali akong tumayo. Ang fake cup. Tumingin ako saan nanggaling ang fake cup. Narinig ko pa ngang may sumipol. Nang tinignan ko sila, nag-iwas sila ng tingin. Kunwari, mga walang nakita. Nakakahiya. Nakita nila kung paano ako hinalikan ni Andrew. Muntik na yun ah. Mabuti na lang dumating sila. Kung hindi, baka ano na nangyari sa amin ni Andrew. Kayo ah, init-init na. Nagpapainit pa rin kayo. Shut up. What are you all doing here? Naiinis na tanong ni Andrew. Papalamig habang nagpapainit kayo. Suffice not comfortable. Utak nyo kinakalawang na. Palinis nyo nga yan. Dahil kung ano nung iniisip nyo. Ang mga mukha nyo. Kakainis. Stop that. Ice cream ko, may magnanakaw. Nagulat ako na bigla nilang sumigaw si Vic. Ha? Sabay-sabay na sabi ng tatlo. Tumakbo si Vic papalapit sa amin. Nawawala yung ice cream ko. Parang bata na nagsusumbong si Vic. Oh, sino na makukuha eh? Ikaw lang kumakain ng weird na flavor. Sabi ni Ven. Siguro may magnanakaw dito. Pag nalaman ko kung sino kumain ng ube ice cream ko, bubugbugin ko talaga hanggang sa isuka niya. Naiinis na sabi ni Vic. Subukan mo lang, ipapakain ko yan sa'yo. Yan sinabi mo.
Tumayo si Andrew. Vic, ito ba? Hinawakan ko ang cup ng ube ice cream na kinain ko. Oh, bakit? Nalukot ang mukha niya. Don't tell me, Belle baby, ikaw ang kumain. Imposible namang si Von. Oo, binigay sa akin ni Andrew. Favorite flavor mo din? Natatawa si Van. I nodded. Parehas pala kayo, weird. Sorry Vic, hindi ko naman kasi alam na sa'yo to. Ibibili na lang kita. Talaga? Wow naman. Galante ni Insan na. Uupakan mo kumain, di ba? Ha? Wala akong sinabing ganyan na. Huwag kang invento dyan. Ay, niloloko mo ba ako? Ana, inirapan pa naman ako. Tumawa ang apat. Ang ingay nyo, lumabas na kayo rito. Linisin nyo yung mga kinainan nyo sa labas. Kapag may nakita akong langgam, ipapakain ko yun sa inyo. Langgam? O turo ni Vic sa sahig. Sa may paa ni Andrew at mabilis na itinaas nito ang paa sa mesa tapos tinignan ang sahig na parabang takot na makagat nito. Tawanan ng apat. Para ka talagang bata, Von. Hindi na ako bata ah. Magaling lang gumawa ng bata. Di ba? Tanong niya sa akin. Bakit ako tinatanong niya? Hindi ba dapat ang sarili niya? Hindi ako makasagot, nakatingin lang ako sa mukha niya. Ay! Kayo ah? Vic! I pouted. Aray! Kung ano nang lumalabas sa bibig mo, kadiri ka. Totoo naman kasi, gusto mo sample? Ang baboy, diyan ka na nga. Dumiretso ako sa mini living room nila dito sa rooftop. Bababa na sana ako nang makasalubong ko sila Bea. What are you doing here? Didn't you know that this place is exclusively for Gregorius? Alam ko, Bea. Minsan, hindi naman sigurong masama pumatol sa mga ganitong tao, di ba? Minsan nakakasawa na rin na palagi lang nagtitimpi pero iniisip ko ang kalalabasan kapag pinatulan ko mga ganitong tao. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang magkaroon ako ng kaaway. Iiwas at iiwas ako. Hindi dahil sa duwag ako, kundi dahil sa ayaw ko ng gulo at kailangan ko lang ng mahabang pasensya. Relax, Belle. Huwag kang ganyan. Kinakausap pa kita. Nanlilisik ang matang sigaw niya sa akin. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Aray, Bea! Tawa mo nga ako! Nasasaktan na ako! Yan ang dapat sa'yo. Isa pa, ayoko makikita yung pagmumukha mo rito. This place is for the Gregorius and for their girls. Hindi ka welcome rito. Keep that in mind. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Bakit nila ako ginaganito? Wala akong natatandaan na tinatapakan na tao. Bakit ang laki na lang ng galit niya sa akin? Belle, napatingin ako sa pintuan na nilabasan ko. Nakatayo si Vic sa harap ng nakasarang pinto habang nakatingin sa amin. Ano nangyayari rito? Lumapit siya sa akin at tinulungan niya ako makatayo. Han, natalisod siya na ginarte. Sagot ni siya at lumapit kay Vic. Mabilis naman na tinanggal ni Vic ang kamay nito sa kanya at tinapunan ng masamang tingin bago tumayo sa malapit sa akin. Belle, baby, ayos ka lang? Ano nangyari? Oh, come on, Vic. Masyado ka naman concerned sa babaeng yan. Tinaasan ni Bea ng isang kilay si Vic bago tumingin sa akin at inirapan na naman ako. Yung tingin nila Bea parang pinapatay ako sa isip niya. Wala. Natisod lang ako. Sige, una na ako ha. Salamat. Palusot ko upang hindi na humaba pang usapan upang makaiwas na rin ako sa gulo. Ayoko ng away. Mabilis ako naglakad paalis sa rooftop. Belle! Loko. Hiyaw ni Vic. Yun na lang ang narinig ko at tuluyan na ako nakalayo doon. Akala ko ako lang ang babae na dinala niya doon. Pinaniwalaan ko ang sinabi niya kahit na hindi naman talaga kapani-paniwala na ako ang unang babae na dinala doon. Ako ba talaga? Pero ano? Kitang-kita naman kay Bea na sanay siyang palaging nandun. Halata naman na tambayan rin nila ang rooftop na yun. I can feel my tears. Nalalabo na rin ang aking paningin dahil sa luha ko. Ewan ko ba? Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Aray! Napaupo ako sa sahig nang may bumangga sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at tiningnan ko kung ano ang nabangga ko. My eyes widened. Ano nga kaya ang nabangga ni Anna? Bakit siya gulat na gulat?